Ang pangalan ko ay Natalie Harper at 31 taong gulang na ako. Sa halos buong buhay ko bilang nasa hustong gulang, inakala kong ang katahimikan ang kapalit ng pagpapanatili ng isang pamilya. Hinayaan kong punahin ng asawa ng aking ama ang paraan ko ng pagpapalaki sa anak ko, baguhin ang lugar ko sa sarili kong pamilya, at umasta na parang lahat ng pista kaarawan at hapunan sa bakuran ay pag-aari niya. Sa tuwing lumalampas siya sa hangganan, titingin sa akin ang aking ama na may pagod na mga mata at hihilingin na palampasin ko na lang iyon kahit minsan dahil gusto lang daw niyang maramdaman na kabilang siya. Kaya nilunok ko ang galit ko, ngumiti sa mga pekeng litrato ng pamilya at hinayaan siyang magbitiw ng maliliit na komento tungkol sa bahay ko. Trabaho ko, mga desisyon ko at kung paano ko pinalalaki ang anak ko. Sinabi ko sa sarili ko na kayang tiisin ng matatanda ang sakit basta't nararamdaman pa rin ng mga bata ang pagmamahal. Pero isang gabi ng tag-init sa harap ng maraming kamag-anak sa bakuran, ibinaling niya ang kalupitang iyon sa maliit kong anak. Hindi niya ito ibinulong. Hindi niya ako kinausap ng hiwalay. Pinahiya niya ang bata kung saan maririnig ng lahat at ipinakita niyang hindi niya kailanman itinuring na pamilya ang anak ko. Tumingin sa akin ang anak ko na parang may nagawa siyang mali at doon may kung anong tuluyang nanlamig sa loob ko. Hindi ako sumigaw, hindi ako nakipagtalo. Hinawakan ko ang kamay niya, kinuha ang backpack niya, at umalis nang hindi binibigyan ang sinuman ng kasiyahang makita akong masira. Makalipas ang ilang oras, nang mapakalma ko na siya at makatulog, may kumatok ng malakas sa pintuan ko. Sa kamera nagmamakaawa ang aking ama na buksan ko, tinatawag akong anak niya at ang anak ko bilang apo niya, at doon ko sa wakas sinabi ang mga salitang dapat ay kinatatakutan niyang marinig. Bago ko ikwento kung ano ang sinabi ko at kung ano ang nangyari, matapos kong tumangging buksan ang pinto, sagutin mo muna ito, anong oras na dyan sa kinaroroonan mo ngayon at saan ka nanonood. Gusto kong malaman kung gaano kalayo ang mararating ng kwentong ito bago maabutan ng katotohanan ang lahat ng nanahimik. Matagal kong ipinagkunwari na ang kasal ng aking ama ay hindi unti-unting nagtaboy sa akin palabas ng sarili kong pamilya. Pinakasalan niya si Marisa Harper noong ako'y 19, sapat na ang edad para maunawaan ang ginagawa niya, pero bata pa rin para umasa na mapapansin iyon ng ama ko. Hindi niya iyon ginawa o marahil napansin niya at pinili na mas madaling biguin ako kaysa harapin siya. May maliit na event decor boutique si Marisa sa Bend, Oregon, at mula nang pumasok siya sa buhay namin, itinuring niya ang bawat pagtitipon ng pamilya na parang entablado at ang bawat kamag-anak na parang ekstrang pwedeng ayusin ayon sa gusto niya. Naging production niya ang Thanksgiving, production niya ang bisperas ng Pasko, pati kaarawan, graduation, Easter brunch. At kahit simpleng hapunan tuwing linggo ay naging mga event na may magkakatugmang dekorasyon, nakatakdang upuan, at si Marisa sa gitna na naghihintay ng papuri. Kapag may nagdala ng pagkain na hindi niya inaprubahan, ngumingiti siya na parang nasampal. Kapag may nagmungkahi na kumain na lang sa labas, umaasta siya na parang pinagtaksilan siya ng pamilya. At sa tuwing susubok akong tumutol, lagi akong pinapatahimik ng aking ama sa parehong paliwanag, sinusubukan lang niyang maramdaman na kabilang siya, magpasensya ka na lang. 12 taon akong nagpasensya noong pinuna niya ang suot ko sa harap ng mga pinsan ko, noong tinawag niyang maliit ang apartment ko at parang bahay ng taong sumuko na agad. Noong sinabi niyang madrama ako dahil ayaw kong mag-post siya ng litrato ng anak ko nang walang pahintulot, at noong binilhan niya ang anak ko ng damit na may nakasulat na Nana's Little Guy kahit hindi siya tinatawag na Nana dahil hindi niya alam kung paano haharapin ang malamig nitong yakap at pilit ng ngiti. Nakita iyon ng asawa kong si Ethan, mula pa sa simula isang paramedic na kayang pumasok sa kaguluhan at gawing mas kalmado ang boses niya sa halip na mas malakas. Noong una, sinubukan niyang unawain ang ama ko, baka raw malungkot, baka natatakot sa panibagong diborsyo, baka iniisip na ang pagpapasaya kay Marisa ang paraan para mapanatili ang pamilya, ngunit habang lumalaki ang anak naming si Caleb, lalo naging malinaw na hindi lang ito isang mahirap pakisamahan na babae na may sobrang dekorasyon at opinyon. 6 na taong gulang si Caleb, matalino, maamo, medyo nahihiya sa maiingay na matatanda, at mahal na mahal niya ang aking ama. Tinatawag niya itong Grandpa Rich
at dati gumuguhit pa ng fire trucks para sa kanya dahil dati itong fire captain. Ang ugnayang iyon ang dahilan kung bakit patuloy akong bumabalik kapag tinatanong ni Caleb kung darating si Grandpa Rich sa Thanksgiving. Sinasabi kong oo kahit alam kong naroon din si Marisa na palaging nakasunod na may hawak na telepono. Sinasabing ngumiti siya nang mas maayos tumayo ng tuwid tumigil sa pagkapit sa akin at huwag maging masyadong sensitibo. Ang nakababata kong kapatid na si Avery ang mas nakakaunawa, 28 taong gulang, isang paralegal, at mas matagal na nanirahan sa bahay ng ama ko bago tuluyang umalis. Kaya mas matagal niyang naranasan si Marisa ang paghalungkat ng mga drawer, pagbasa ng planner, pagtatanong ng mga personal na bagay, at pagtawag dito na pag-aalala. Madalas sabihin ni Avery Natalie, darating ang araw na sasabihin niya ang maling bagay sa maling tao at hindi na iyon maaayos ni Dad. Ayokong dumating ang araw na iyon sa pamamagitan ng anak ko. Isang linggo, bago ang ika-61 kaarawan ng tatay ko, nagpadala si Marisa ng pribadong mensahe na nagpahigpit ng sikmura ko bago ko pa matapos basahin. Siguraduhin mong nakapagpahinga si Caleb bago ang party. Ayokong may isa na namang eksenang emosyonal mula sa kanya na sisira sa araw ng tatay mo. Matagal kong tinitigan ang mensaheng iyon sa parking lot ng paaralan pagkatapos ng trabaho. Nakapirmi ang kamay ko sa telepono. Bilang school counselor, ginugugol ko ang araw ko sa pagsasabi sa mga bata na hindi sagabal ang damdamin nila. Pero uuwi ako at kailangan kong magpasya kung ilalapit ko ang sarili kong anak sa isang babaeng itinuturing na mantsa ang emosyon niya. Sinabi ni Ethan na pwede naming hindi puntahan. Sinabi ni Avery na susuportahan niya ako anuman ang piliin ko. Ngunit tumawag ang tatay ko ng gabing iyon na may saya sa boses na matagal ko nang hindi naririnig. Sinabi niyang tutulungan siya ni Caleb hipan ang kandila at may binili siyang maliit na laruan na fire truck. Para dito pagkatapos ay humina ang boses niya at sinabing, alam kong minsan sobra si Marisa, pero pakiusap pumunta ka. Gusto ko ang anak ko roon. Gusto ko ang apo ko roon. Kaya pumunta ako hindi para kay Marisa, hindi para sa perpektong backyard party, kundi dahil umaasa pa rin ako na may bahagi sa tatay ko na pipili sa amin kapag mahalaga na. Eksakto ang party sa inaasahan ko at mas malala pa ginawa ni Marisa ang likod bahay na tinatawag niyang rustic summer celebration na ang ibig sabihin ay burlap na table runner, puting lobo, mamahaling barbecue trays. Mason jar na may lemonade at maliliit na chalkboard na nagsasabi kung saan tatayo, uupo, kakain at kukuha ng larawan ang mga tao. May photo wall pa siya sa may bakod na may pekeng halaman at karatulang Harper Family Forever. Nakatitig ako sa salitang iyon habang hawak ni Caleb ang kamay ko at iniisip kung ilang beses bang kayang gamitin ng isang pamilya ang salitang forever habang unti-unting itinutulak palayo ang iba. Unang lumapit ang tatay ko, malawak ang ngiti, suot ang navy polo na pinili naming dalawa ni Caleb para sa kanya. Tumakbo si Caleb sa yakap niya at sa loob ng ilang segundo ay pinayagan kong huminga ng maluwag. Umasa akong baka maging simple ang araw, baka maging abala si Marisa sa pagpapakitang tao at hindi kami pagtuunan. Tumagal iyon ng halos 8 minuto. Lumapit siya na may hawak na telepono at ngiting host na hindi umaabot sa mga mata. Natalie, nakarating ka. Sabi niya na parang late vendor ako at hindi anak ng asawa niya. Pagkatapos ay yumuko kay Caleb at sinabing, ayan na ang little picture boy ko. Halika sweetheart, kailangan natin ng 3-generation photo bago ka madumihan. Sumiksik si Caleb sa tagiliran ko. Hindi siya nagtantrum, hindi siya naging bastos, pabulong lang niyang sinabi. Pwede bang manatili muna ako sa'yo? Kumunot ang ngiti ni Marisa. Lagi siyang dikit, sabi niya. Tumingin ako sa tatay ko, naghihintay ng simpleng kabaitan, 6 na taon lang siya. Marisa, bigyan mo siya ng sandali pero ngumiti lang siya ng pilit at sinabing, halika na buddy, isang picture lang para kay Grandpa. Tumingin sa akin si Caleb at tumango ako dahil akala ko mas madali ang isang litrato kaysa sa isang pagtatalo. Tumayo kami sa harap ng karatula. Sinubukan ni Marisa na pumwesto sa tabi ni Caleb na parang lola sa magazine ad pero lumapit siya sa akin. Sinabi ng photographer kaibigan ni Marisa na ngumiti ang lahat. Nagbigay si Caleb ng maliit at alanganing tangiti at bumulong si Marisa ng sapat ang lakas para marinig ko, kailangan pa natin iyang pagtrabahuhin. Nagpatuloy ang hapon
na may ganoong tahimik na presyon naglaro si Caleb ng cornhole kasama ang dalawang pinsan nakipag-usap si Ethan sa tiyuhin ko sa tabi ng grill at tinulungan ako ni Avery na bantayan si Marisa kahit alam naming hindi sapat ang pagbabantay para mapigilan siya. Makalipas ang halos 1 oras, tumatakbo ang mga bata malapit sa patio at inabot ni Caleb ang baso ng lemonade sa gilid ng mesa. May batang nabangga siya mula sa likod at natumba ang baso, kumalat ang lemonade sa mahalagang table runner ni Marisa at tumulo sa damuhan. Wala iyon isang simpleng aksidente sa barbecue. Agad akong kumuha ng napkin at namutla si Caleb. Sorry po, sabi niya na halos maiyak bago pa ako makasagot. Sumingit ang boses ni Marisa sa buong bakuran. Seryoso ka ba ngayon? Humina ang mga usapan sa paligid na tigilan si Caleb at nagmarcha si Marisa papalapit na parang may nabasag na salamin. Sinabi kong aksidente lang iyon. Nagpatuloy ako sa paglilinis, ngunit hindi ako pinansin ni Marisa at itinuro ang anak ko. Iyan mismo ang sinasabi ko, walang disiplina, walang asal, walang respeto sa bahay ng iba. Nanginig ang labi ni Caleb. Lumapit ang tatay ko pero hindi para hadlangan siya. Sinabi lang niya, Marisa, baka hindi dito. Baka hindi ngayon, hindi tigilan mo, hindi wag mo siyang kausapin ng ganyan. Kundi baka hindi dito at dahil hindi niya siya pinigilan, nagpatuloy siya. Hindi Richard, sabi niya, nang malakas para marinig ng mga pinsan sa may bakod, kailangan niyang marinig ito. Pagod na akong magpanggap na normal ito. Apo mo man siya, hindi ko siya apo, at tapos na akong hayaang sirain ng batang iyan ang bawat family event. Natahimik ang buong bakuran. Tumingin ako sa paligid, ang tiyahin ko'y nakayuko sa plato, ang isang pinsan ay biglang abala sa sapatos niya. May umubo at walang ginawa. Tumingin si Caleb sa akin, nabasa ang mga mata at pabulong na tinanong. Nasira ko ba ang birthday ni Grandpa? Mas masakit iyon kaysa sa lahat ng sigaw ni Marisa. May kung anong nag-click sa loob ko, tumigil ako sa pagpunas tumayo. Hinawakan ang kamay ni Caleb at sinabi, hindi anak ang mga matatanda ang sumira. Napangisi si Marisa, huwag kang madrama. Sa pagkakataong iyon, hindi ako sumagot. Hindi ko tinanong ang tatay ko kung bakit nakatayo siya roon na parang bisita sa sarili niyang kabiguan at hindi ako nagmakaawa sa sinuman na ipagtanggol ang anak ko. Kinuha ko ang backpack ni Caleb mula sa upuan. Tumango kay Ethan at naglakad palabas. May tumawag sa pangalan ko sa likod ko pero mahina, parang umaasang ako pa rin ang aayos ng lahat kung lilingon ako. Hindi ako lumingon. Habang papunta kami sa gate, narinig ko si Marisa na nagsabing, buti naman baka ngayon makakuha na tayo ng normal na family picture at mas humigpit ang hawak ni Caleb sa kamay ko. Nagpatuloy lang ako sa paglakad. 20 minuto lang ang biyahe pa uwi, pero parang tumawid kami sa hangganan ng dalawang buhay, ang buhay na pinagtitiisan ko at ang buhay na pipiliin ko na. Tahimik si Caleb sa likod, may backpack sa kandungan, paminsan-minsang sumisinghot. Si Ethan ang nagmaneho dahil nanginginig ang mga kamay ko. Paulit-ulit kong naririnig ang boses ni Marisa, apo mo siya. Pero hindi ko siya apo at paulit-ulit kong nakikita ang tatay ko na nakatayo roon, hindi nalilito, hindi walang alam, mahina. Alam niya ang lahat, nakita niya ang mukha ni Caleb na gumuho at ang tanging nasabi niya ay baka hindi dito. Pagdating namin sa bahay, dinala ni Ethan ang cooler sa loob habang dinala ko si Caleb sa banyo para hugasan ang malagkit niyang mga kamay. Tumingin siya sa salamin at tinanong, masama ba ako sa mga party? Napaluhod ako agad. Hindi anak, hindi ka masama sa mga party. Hindi ka masama kahit kailan dahil lang may naging malupit sa'yo. Tumango siya, pero alam kong hindi pa iyon nakarating sa bahaging nasaktan. Gumawa si Ethan ng toast, pinasuot siya ng pajama na may maliliit na planeta. At hinayaan naming manood siya ng isang episode ng paborito niyang cartoon. Hindi mahalaga ang screen time. Mahalaga na kumalma ang paghinga niya at maramdaman niyang ligtas siya sa sarili niyang bahay. 10:17 nang tuluyan siyang makatulog na yakap ang maliit na fire truck na ibinigay ng tatay ko bago masira ang lahat. Doon nag-vibrate ang telepono ko, alert mula sa ring camera. May galaw sa harap ng pinto. Sumunod ang malakas na katok, hindi magalang, hindi mahina, kundi padabog,
na nagpanginig kay Caleb sa pagtulog. Tumayo si Ethan pero pinigilan ko siya. Sa screen naroon ang tatay ko sa ilalim ng ilaw ng porch. Si Marisa ay nasa likod nakakross ang mga braso, mukhang mas inis kaysa nagsisisi. Mapula ang mata ng tatay ko. Yumuko siya sa kamera at nagsabing, Natalie, anak, buksan mo ang pinto. Kailangan nating mag-usap. Hindi ako gumalaw. Kumatok siya muli. Bumulong si Ethan. Hindi natin kailangang sumagot, pero alam kong kung mananatili akong tahimik, babaluktutin niya rin iyon, sasabihin niyang, tumanggi akong makipag-usap na sinubukan niya. Kaya binuksan ko ang app at in-on ang mikropono. Huwag ka nang kumatok. Tulog si Caleb, sabi ko. Napaatras siya nang marinig ang boses ko, anak, pakiusap, papasukin mo ako kahit 5 minuto. Sumingit si Marisa, ang arte nito. Hindi ko siya pinansin. Tumingin ang tatay ko sa kamera at basag ang boses, isang bagay na sanay nakasira sa akin noon. Anak ko, sabi niya, pakiusap, buksan mo. Tumingin ako sa sala kung saan natutulog si Caleb nakabalot sa kumot. Hawak pa rin ang maliit na fire truck, pagkatapos ay bumalik ang tingin ko sa screen. Aling anak, tanong ko, aling apo, ayon sa asawa mo wala tayong pamilya. Nanahimik ang tatay ko at lumapit si Marisa. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. At alam mo iyon, sabi niya, pero tumayo ako sa paninindigan ko. Pinahiya mo ang isang 6 na taong gulang dahil lang sa natapong lemonade. Huwag kang tumayo sa harap ng bahay ko at magpanggap na hindi ito malinaw. Umikot ang mata ni Marisa, kailangan niya ng disiplina. Sumagot ako, hindi Marisa. Ang kailangan niya ay kahit isang matanda sa bakurang iyon na ipagtanggol siya. Pumasok ang tatay ko, mahina ang boses, Natalie, dapat mas maayos ko iyong hinandle. Halos mapatawa ako sa liit ng pangungusap para sa bigat ng pagtataksil. May isang bakurang puno ng pagkakataon para maging ama ka, sabi ko, at pinili mong maging asawa niya. Napalunok siya. Mahal ko si Caleb. Tumingin ako diretso sa kanya, kung ganoon dapat ipinakita mo iyon noong nakatingin siya sayo. May ibinulong si Marisa tungkol sa paggamit ko raw sa anak ko bilang sandata at nakita kong hinawakan ni Ethan ang telepono niya, handang tumawag kung ayaw nilang umalis. Ibinigay ko ang huling linya ko. Huwag na kayong babalik sa bahay na ito hanggat hindi kayo handang humingi muna ng tawad sa anak ko. Pagkatapos ay pinatay ko ang mikropono. Nanatili sila sa porch ng halos kalahating oras. Kumatok pa ang tatay ko, mas mahina na, pero hindi ko na sinagot. Pabalik-balik si Marisa sa driveway, galit na hindi nagbukas ang pinto para sa kanyang palabas. Nang tuluyan silang umalis, sinesave ko ang buong video mula sa ring at pinangalanan ko itong Caleb. Pagkatapos binlock ko ang numero ng tatay ko, binlock ko ang kay Marisa at umupo ako sa sahig sa tabi ng natutulog kong anak hanggang mag-umaga. Pagsikat ng araw, sinimulan na ni Marisa ang sarili niyang bersyon ng kwento kung saan siya ang biktima, nagising ako sa 47 mensahe. 6 na missed calls mula sa hindi kilalang numero at isang family group chat na parang nagliyab sa magdamag. Ayon sa kanya, nagtantrum si Caleb, umalis ako para parusahan ang tatay ko sa kaarawan niya at siya raw ay humihingi lang ng simpleng respeto sa sarili niyang bahay na hindi naman sa kanya kundi sa tatay ko ang bahay kung saan ako natutong magbisikleta. Kung saan tumubo pa rin ang mga rosas ng nanay ko sa gilid ng bakod, ang bahay na binago niya sa loob ng 12 taon hanggang magmukhang wala kaming naging bahagi bago siya dumating. Ngayon ikinukwento niyang inatake ko raw ang papel niya sa pamilya. May mga kamag-anak na agad naniwala dahil mas madali iyon kaysa harapin ang nakita nila, sumulat si Tia Denise. Nangyayari ang away sa pamilya, huwag mong parusahan ang tatay mo. May pinsan na halos hindi ko kausap ang nagsabing, mabait si Caleb, pero kailangan din ng boundaries ang mga bata. At may isa pang nagpadala ng mahabang mensahe tungkol sa kapatawaran na halos manginig ang kamay ko. Walang ni isa ang nagtanong kung kamusta ang anak ko. Tumawag si Avery bago pa ako makasagot sa kahit sino. Sabihin mo sa akin na sinisave mo ang video, sabi niya. Sinisave ko, pati voicemails. Mabuti, sagot niya, kasi sinasabi niya sa lahat na sinigawan mo si Dad at pinagbantaan siya. Ipinit ko ang mga mata ko, hindi ako sumigaw. Alam ko, sabi niya. Pero alam mo kung paano siya umaasa siya na masyado kang maayos para patunayan na mali siya.
Nanatili sa isip ko ang linyang iyon masyadong maayos para patunayan na mali siya. Tumingin ako kay Caleb na tahimik na itinutulak ang cereal sa mangkok habang kausap siya ni Ethan ng marahan tungkol sa paaralan. Ayokong gawing palabas ang sakit niya. Ayokong ipasapasa ng mga kamag-anak ang video ng pinakamasakit na sandali ng tag-init niya na parang ebidensya sa isang paglilitis. Bilang counselor, alam kong may karapatan ang mga bata sa pribasiya kahit galit ang mga matatanda. Kaya pumili ako, hindi ko ipapakita ang mukha niya, hindi ko ilalantad ang luha niya. At hindi ko gagawing sandata ang anak ko dahil lang ginawa siyang target ni Marisa. Pero hindi ko rin hahayaang magsinungaling siya. Pinutol ko ang audio mula sa ring video at ang bahagi sa bakuran na aksidenteng na record ni Avery, dun malinaw ang boses ni Marisa, apo mo siya. Pero hindi ko siya apo at tapos na akong hayaang sirain ng batang iyan ang bawat family event. Ipinadala ko ang audio sa family group chat na may isang mensahe. Hindi ako humihiling na pumili kayo ng panig. Sinasabi ko lang kung bakit kami umalis ng anak ko. Hindi ko ilalantad ang mukha niya at hindi ko gagawing chismis ang sakit niya. Pero ang bawat matandang nakakita at nanahimik ay dapat malaman kung ano ang pinili nilang protektahan. Kung para sa inyo ay katanggap-tanggap ang pagpapahiya sa isang 6 na taong gulang, lumayo kayo sa pamilya ko. Sa loob ng 3 minuto walang sumagot at mas malakas ang katahimikang iyon kaysa sa buong party. Pagkatapos sumulat si Tia Linda Natalie, nahihiya ako na hindi ako nagsalita. Pasensya na. Sumunod ang isang pinsan, narinig ko siya at natigilan ako. Mali iyon. May dumating ding pribadong mensahe mula sa pinsan kong si Mark, tinawagan daw siya ni Marisa. Hating gabi umiiyak, sinasabing matagal ko na siyang kinamumuhian. Pero nang tanungin siya kung sinabi nga ba niya na hindi pamilya si Caleb, ibinaba niya ang tawag. Nagpadala rin si Avery ng screenshots, nagte-text si Marisa sa iba na ginagamit ko raw si Caleb tuwing hindi nasusunod ang gusto ko. Isinulat niya na hindi ko raw siya kailanman tinanggap bilang isang ina. Totoo iyon, pero hindi sa paraang iniisip niya. May sarili akong ina. Hindi ko kailanman kinailangang palitan siya ni Marisa. Ang kailangan ko lang ay tigilan niyang burahin ang alaala nito. Gumawa si Ethan ng folder na naglalaman ng lahat mga screenshot, voicemail at call logs. Hindi siya nagtalumpati tungkol sa paghihiganti. Sinabi lang niya, magiging kalmado tayo at magiging handa. Noong hapon ding iyon tumawag ang tatay ko mula sa nakablock na numero. Sinagot ko dahil may maliit na bahagi sa akin na umaasa pa rin na natagpuan niya ang lakas ng loob na humingi ng tawad. Ngunit ang sinabi niya ay, Natalie, lumala na ito. Sumagot ako, oo. Siniguro iyon ng asawa mo. Bumuntong hininga siya. Nagkamali siya pero pinahiya mo siya sa audio na iyon. Tumingin ako sa tanghalian ni Caleb na hindi pa nagagalaw sa counter at sinabi, siya ang nagpahiya sa sarili niya. Sinaktan niya ang anak ko. May saglit na katahimikan at pagkatapos ay sinabi niya ang pangungusap na tuluyang nagsara ng isang bahagi sa loob ko. Alam mo naman kung paano siya. Sumagot ako, oh Dad, alam ko at tapos na akong payagang gamitin mo iyon bilang babala sa halip na dahilan para pigilan siya. Wala siyang naisagot. Si Marisa meron. Pagsapit ng gabi nagsimula ang mga voicemail, tinawag niya akong walang utang na loob, sinabing nilason ko raw ang pamilya. At na may utang pa akong paghingi ng tawad sa tatay ko dahil sinira ko raw ang kaarawan nito. Pero ni minsan hindi niya binanggit ang pangalan ni Caleb na may pagsisisi. Doon ko naunawaan ang totoo, hindi siya nagsisisi na pinaiyak niya ang isang bata. Galilit siya dahil narinig iyon ng iba. Sa loob ng 12 taon, ginawa ni Marisa ang sarili niyang reyna ng mga family event. At mas mabilis kaysa sa inaasahan ko na wala ang korona niya. Nagsimula iyon sa Thanksgiving. Taon-taon siya ang host sa bahay ng tatay ko, bagaman ang hosting ay utos kontrol at paghingi ng papuri habang ang iba ang nagluluto at naglilinis. 2 araw matapos maipadala ang audio sa group chat, gumawa si Tia Linda ng bagong group message na wala si Marisa. Sinabi niyang potluck na lang sa community clubhouse ang Thanksgiving at ang sino mang hindi komportable sa simpleng kabaitan sa mga bata ay hindi kailangang dumalo. Iyon ang unang hayagang pagtutol sa kontrol ni Marisa na nakita ko.
Sumunod, kinansela ng pinsan kong si Mark ang photographer na nakabook para sa family portraits. Ayon kay Avery, tumawag si Marisa sa tatlong kamag-anak umiiyak. Pagkatapos umiiyak muli nang tumanggi silang sabihing, "Ako ang sumira sa pamilya." Sumunod ang Facebook post niya, may mga anak daw na nakakalimot kung sino ang tumanggap sa kanila noong wala silang mapuntahan at may mga taong ginagamit ang mga bata para parusahan ang mga lolo't lola. 20 minuto lang iyon nakapost pero sapat na may 3 nagkomento. Hindi props ang mga bata, hindi dapat pinapahiya ang 6 na taong gulang sa barbecue at mula kay Tia Linda burahin mo ito at mag-isip ka. Binura ni Marisa ang post pero na-save na ni Avery. Patuloy na ina-update ni Ethan ang folder. Naiinis ako na kailangan pa namin iyon na ang kapayapaan namin ay kailangang ipagtanggol ng dokumento pero mas lumala si Marisa dahil para sa kanya. Ang pagkawala ng atensyon ay parang pagkawala ng hangin. Tumawag siya gamit ang iba't ibang numero, nagpadala ng bulaklak sa bahay na may card na from Nana kahit hindi siya tinatawag ni Caleb niyon at nag-iwan pa ng gift bag sa pinto habang wala kami nahuli siya ng ring camera na nakatayo roon ng halos 3 minuto. Nakatitig sa lente na parang gusto niyang ipaalala na kaya pa rin niyang abutin kami. Noong gabing iyon, si Caleb ang unang nakakita sa bag. Mabagal niyang binasa ang card at tinanong, "Kailangan ko bang mag-thank you?" Kinuha ko ang bag at sinabi, "Hindi anak ang regalo ay hindi paghingi ng tawad kung pinaparamdam nitong natatakot ka." Kinabukasan, ipinaalam ko sa paaralan ni Caleb na kami lang ni Ethan ang maaaring kumuha sa kanya. Kilala ako ng staff dahil nasa parehong distrito ako at ayoko ang itsura ng pag-aalala sa mukha nila habang ipinapaliwanag ko kung bakit. Makalipas ang 3 araw, lumitaw si Marisa sa parking lot ng paaralan sa oras ng uwian, hindi siya nakalapit kay Caleb. Pero tumayo siya sa tabi ng sasakyan niya na may hawak na panibagong gift bag hanggang sa paalisin siya ng principal. Doon na sinabi ni Ethan, "Tapos na tayo sa pag-asang magsasawa siya." Tinulungan kami ni Avery na buuin ang timeline bilang paralegal, alam niya kung paano ayusin ang ebidensya ng malinaw at hindi emosyonal petsa, oras, screenshots, voicemail, ring clips, ulat ng paaralan, mga nakablock na numero, resibo ng delivery. Nang makita ko itong nakaayos, nasuka ako hindi dahil nagduda ako sa sarili ko, kundi dahil napakalinaw ng pattern. Hindi naghahanap si Marisa ng pagkakasundo. Gusto niyang maibalik ang kontrol. Nag-file kami ng Temporary Harassment Protection Order. Tumawag muli ang tatay ko nang malaman niya iyon. Sinagot ko sa speaker habang katabi ko si Ethan. "Natalie, kailangan mo ba talagang umabot dito?" sabi niya. Sumagot ako. Nagpunta siya sa paaralan ng anak ko. Natahimik siya sa kasinabing gusto lang daw nitong magbigay ng regalo. Gusto niyang ipaalala na wala siyang pakialam sa mga hangganan ko, sagot ko. Bumuntong hininga siya na parang ako pa ang mahirap kausap, namimiss niya ang maging bahagi ng pamilya. Sinabi niya sa anak ko na hindi siya pamilya, sabi ko. Hindi niya pwedeng pangulilaan ang titulong ginamit lang niyang costume. Maikli lang ang pagdinig pero tandang-tanda ko ang bawat segundo. Dumating si Marisa na naka-cream kulot ang buhok, may hawak na tissue na parang naghahanda para sa simpatiya. Ang tatay ko ay nakaupo sa likod niya, mas maliit kaysa sa dati at hindi makatingin sa akin. Sinabi ni Marisa sa hukom na siya raw ay isang nasaktang lola na hindi makatarungang pinalayo dahil sa isang emosyonal na hindi pagkakaunawaan. Sinabi niyang masyado akong sensitibo at nalilito raw si Caleb dahil pinuno ko ang isip nito ng problema ng matatanda. Gusto kong sumigaw pero hindi ko ginawa. Nang ako na ang magsalita, ibinigay ko ang timeline at nagsalita ako tulad ng pakikipag-usap ko sa mga magulang sa trabaho kapag masyadong mahalaga ang katotohanan para pangunahan ng galit. Ang isang lola ay hindi magsasabi sa bata na hindi siya pamilya. Ang isang lola ay hindi magpaparusa sa bata dahil hindi niya makontrol ang ina nito. At ang isang ligtas na adulto ay hindi pupunta sa paaralan ng bata matapos sabihang lumayo. Pinakinggan ng hukom ang audio. Nagbago ang mukha ni Marisa nang marinig ang sariling boses, hindi na siya mukhang malungkot kundi nahubaran ng pagtatago. Ipinagkaloob ang pansamantalang utos, hindi siya maaaring lumapit sa akin, kay Ethan, kay Caleb, sa bahay namin o sa paaralan ni Caleb.
Hindi iyon permanente at hindi agad nagpapagaling ng lahat. Pero paglabas namin ng courthouse, pakiramdam ko, nakahinga ako ng maluwag sa unang pagkakataon sa loob ng mga linggo. Sinundan kami ng tatay ko sa parking lot, maingat na may distansya at sinabing hindi ko akalaing aabot ito sa ganito. Humarap ako sa kanya at talagang tumingin ang lalaking dating pumapasok sa nagliliyab na gusali ay ginugol ang mga taon na natatakot sa galit ng isang tao. Iyon ay dahil akala mo patuloy kong sasalo ang lahat ng pinsala, sabi ko. Napangiwi siya. Muntik na akong maawa, muntik lang. Dumating ang Thanksgiving makalipas ang 6 na linggo. Hindi ako pumunta sa clubhouse. Pero nagpadala si Avery ng litrato, mga folding table, crockpot paper plates, mga batang tumatawa, walang magkatugmang dekorasyon, walang Marisa sa gitna na nagdidikta. Wala rin ang tatay ko. Sabi ni Tia Linda, pinili niyang manatili sa bahay kasama ang asawa niya sa unang pagkakataon. Hindi na iyon masakit, tulad ng dati nilinaw lang nito ang lahat. Gusto ni Marisa na maging sentro ng pamilya. At sa huli iyon, ang nakuha niya isang bahay na tahimik at perpektong nakaayos kasama ang tatay ko habang kami ay natutong magtipon nang wala siya. 4 na buwan, matapos ang barbecue, nag-7 taong gulang si Caleb at naghanda kami ng pinakasimpleng party na pinakamamahal ko sa park. Sa tabi ng ilog may picnic tables, cupcakes na galing grocery, sidewalk chalk juice boxes. At bolang paulit-ulit gumugulong sa maling bench. Walang custom banner, walang photo wall, walang kulay na kailangang sundin, walang matatandang nakatayo sa gitna na humihingi ng pasasalamat, mga batang tumatakbo hanggang mamula ang pisngi at mga taong nauunawaan na hindi kailangang magmukhang magarbo ang kaarawan ng bata para maramdaman niyang ligtas siya. Caleb ay nakasuot ng damit na may disenyo ng dinosaur at isang koronang papel na ginawa ng isa sa kanyang kaklase para sa kanya. Sa kalagitnaan ng party, tumakbo siya papunta sa akin na may icing sa kanyang baba at sinabi, "Maganda ang party na ito, di ba?" Ngumiti ako at sumagot, "Pinakamaganda." Tumango siya na parang kinukumpirma ang isang mahalagang bagay sa sarili niya. Saka muling tumakbo, pabalik sa kanyang mga kaibigan. Tumigil na rin siyang magtanong kung siya ba ang sumira sa kaarawan ni Lolo. May mga mahihirap pa rin siyang araw at hindi namin pinanggap na may isang magandang hapon na kayang burahin ang lahat, pero mas madali na siyang tumawa muli, natutulog na siya ng tuloy-tuloy sa gabi. At hindi na niya tinitingnan ang pintuan tuwing tutunog ang ring camera. Iyon ang tunay na tagumpay, hindi ang pagkahiya ni Marisa, hindi ang pagbaligtad ng family group chat laban sa kanya, at hindi ang utos ng korte. Ang tunay na tagumpay ay ang maramdaman ng anak ko na bata siyang muli. Malapit nang matapos ang party, nang dumating si Avery na may dalang maliit na sobre sa kanyang bag. Hinintay niyang maging abala si Caleb sa pagbubukas ng mga regalo bago niya ito ibinigay sa akin at sinabing, "Galing ito kay Dad." Hindi ko agad ito binuksan. Ang una kong naramdaman ay galit dahil kahit ang paghingi niya ng tawad ay dumaan pa sa ibang tao. Ngunit nang makaalis na ang lahat, matapos ilagay ni Ethan ang cooler sa sasakyan at makatulog si Caleb sa likod na upuan na napapaligiran ng tissue paper at mga plastic na dinosaur, umupo ako sa mesa sa kusina at binasa ang liham. Nanginginig ang sulat kamay ng ama ko. Isinulat niya na pinaniwalaan niyang ang katahimikan ay kapayapaan dahil mas madali ang kapayapaan kaysa sa responsibilidad. Sinabi rin niyang hiniling niya sa akin na maging mas mabuting tao dahil siya mismo ay naging napakaliit para protektahan ako. Isinulat niya na naririnig niya sa isip niya ang boses ni Caleb na nagtatanong kung siya ba ang sumira sa kaarawan at hindi niya alam kung paano patatawarin ang sarili niya dahil isa siya sa mga dahilan kung bakit may batang nagtatanong ng ganoon. Hindi siya humiling na makabisita, hindi niya hiniling na bawiin ko ang kaso laban kay Marisa at hindi niya sinabing mabuti ang intensyon nito. Sa unang pagkakataon, isinulat niya ang pangalan ng anak ko nang hindi iniikot sa sarili niya ang usapan. Umiyak ako, ngunit hindi ko siya tinawagan. Umupo si Ethan sa tabi ko at binasa rin ang liham. At nang matapos siya ay hinawakan niya ang kamay ko at tinanong, "Ano ang gusto mong gawin?" Sumagot ako, "Hindi ko pa alam at iyon ang totoo." Ang paghingi ng tawad ay maaaring totoo, ngunit hindi ibig sabihin ay susi ito para makabalik muli sa iyong tahanan. Maaaring maunawaan ng isang tao ang pinsala,
ngunit hindi pa rin siya ligtas na papasukin muli. Sinabi ko kay Avery, kalaunan na kung gusto ng tatay ko ng kahit kaunting pagkakataon na makilala muli si Caleb, kailangan niya ng therapy, panahon at isang tunay na paghingi ng tawad na hindi maglalagay ng bigat sa isang bata upang aliwin ang isang matanda. Pinakamahalaga, kailangan niyang dumating ng mag-isa, hinding-hindi na muling magiging bahagi ng buhay ng anak ko, si Marisa. Tungkol naman sa kanya, ang huli kong narinig ay hindi na siya iniimbitahan sa karamihan ng mga pagtitipon ng pamilya at ang kanyang butik ay nawalan ng ilang lokal na kliyente matapos kumalat sa komunidad ang kanyang asal sa Facebook. Kahit hindi ako nag-post tungkol sa kanya, hindi ko na kailangan. Ang mga taong tulad ni Marisa ay madalas naniniwalang sinisira sila ng tsismis. Pero ang totoo ay nakikilala lamang sila kung sino talaga sila. Patuloy pa rin niyang tinatawag ang sarili bilang biktima at sinasabi sa sinumang makikinig na inagaw ko ang kanyang pamilya, ngunit unti-unti nang nababawasan ang mga handang makinig. Marahil iyon ang pinakakasiyasiyang bunga sa lahat. Gumugol siya ng maraming taon sa pagbuo ng entablado, ngunit sa huli ay umalis ang mga manonood. Sana masabi kong puro tagumpay lamang ang naramdaman ko, ngunit hindi ganoon kalinis ang tunay na buhay. Namiss ko ang ama na akala ko mayroon ako at nagluksa ako sa pamilyang pilit kong pinoprotektahan, ngunit nakaramdam din ako ng pagmamalaki na sa wakas ay naituro ko sa anak ko ang aral na matagal ko nang itinuturo sa mga anak ng iba. Ang pagmamahal ay hindi dapat humiling na lumiit ka. Ang pamilya ay hindi dapat maging lugar kung saan pinapayagang saktan ng isang tao ang lahat at tawagin itong tradisyon. Ang mga hangganan ay hindi kalupitan, ito ay edukasyong isinasagawa. Itinuturo nito sa mga bata na mahalaga ang respeto, mahalaga ang emosyonal na kaligtasan. At ang mahahalagang aral ay hindi lamang matatagpuan sa paaralan, kundi pati sa paraan ng pagpili ng mga matatanda na protektahan ang mga mahihina kahit mas madali sanang manahimik. Dati akala ko ang pagpapanatili ng kapayapaan ay nangangahulugang lunukin ang sakit. Ngayon, alam ko na mas mabuti. Minsan, ang pagpapanatili ng kapayapaan ay ang pag-alis ng iyong anak sa silid kung saan nangyayari ang pananakit. Minsan, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang muling pagsasama. Minsan, ang pinakamalusog na pamilya ay yaong binuo mo muli matapos mong itigil ang pagmamakaawa sa mga taong hindi marunong magmahal ng tama. Kaya kung ikaw ang nasa lugar ko, papayagan mo ba ang ama ko na bumalik sa buhay ni Caleb matapos ang isang paghingi ng tawad lamang? O hihilingin mong patunayan muna niya sa paglipas ng panahon na tunay siyang nagbago? Sabihin mo ng tapat kung ano ang gagawin mo. Kami ng aking team ay patuloy na gumagawa ng mga kwentong may tema ng paghihiganti na pinagsasama ang drama, emotion at mahahalagang aral para sa aming audience. Ang video na ito ay ganap na kathang-isip at ginawa lamang para sa layuning libangan at edukasyon. Umaasa kaming ang bawat kwento ay makapagpapaalala sa mga manonood na ang kanilang kabaitan ay hindi dapat ituring na kahinaan.